Ayun po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at tatalakayin natin ang about sa pangontra. Ayan, nagtanong sa akin kung magkano daw yung pangontra ko na pinalilimusan o binibenta. Yan. Ang sabi niya sa akin, nagtanong siya kung magkano. Sinabi ko yung mga ganitong pangontra ay 1.5 ito. Yan. Ito mga kapatid, tatalakayin ko para maunawaan ninyo. Ganito. Yung mga ganitong pangontra ay pinapasadya ko po itong pinapagawa. Mga kapatid, sa kakilala kong antingero, pinapapanday ko po yan. 1.5, napakamahal daw. Ayan. Yung pangontra. Ayan. Ang 1.5 na yan mga kapatid ay napakalaking bagay na yan. Ang 1.5 ay mura na yan mga kapatid sa pagpapagawa ng pangontra. Ang pangontra namang iyan na aking ginagawa ay pangkalahatan po. Hindi ko po igagarantiya yan o hindi po ako haharap sa camera kung ako po mismo ay walang napatunayan, sapagkat marami pong tao ang kumuha sa akin ng mga ganitong pangontra. Yan. At inisyo ko sa kanila at pinadala ko at wala akong record na nang scam ako ng tao. Unang-una po mga kapatid, 1.5 ito. Ito ha. 1.5. Ipapalagay natin mga kapatid, ipapalagay natin ang 600 itong medalyon. 600. Ang 250 ang pagpapadala dito. Ipapa LBC. Magkano na agad 'yon? 600 tas 850 na agad. Plus 250 na ipapadala ko pa dyan sa inyo pag nakonsagrahan ko na. Magkano na agad? 1.1. Ang 400 na yun mga kapatid ay para yun sa mga materialis. Magkano lang ang tubo ko dyan mga kapatid sa bawat medalyon? Yan. Merong iba naman na mga meron namang iba na nagpapagawa ng ganitong medalyon sa akin. Natutuwa sila kasi 1.5 mura na. Kasi sa ibang mga manggagamot, nabibilhan nila ng mga ganitong pangontra nasa 5,000 o 10,000. Natutuwa sila. Minsan nagtitip sila sa akin ng 600, 700. Malaking bagay na yun sa akin. At least kusang loob nilang ibinigay yung tip na yun sa akin. Ito lang mga kapatid, 1.5 ito. Nakadepende kasi sa 500 na yun, nasa kanila pa yung materialis na o 500 o 600 na presyo ng medalyon. Sila pa ang bibili ng mga materialis na mga sangkap nito o kung ano mga sangkap na hinahalo dito para gawing pangontra o di kaya pamproteksyon. Na wag po sana kayong wag po sana ninyong sabihin sa manggagamot na napakamahal naman ng pangontra ninyo. 1.5 lang sa halagang 1.5. Hindi nga nagrereklamo yung iba diyan, natig 10,000 yung kanilang pangontra. 4,000, 4K. Sa akin mga kapatid, abot kaya lang. Magkano lang ang tubo ko dito? Nakakatubo lang ako ng kahit magkano lang dito, 500 man, 600, kung natutuwa yung mga client o pasyente ko, binibigyan ako ng tip. Papadalhan kita ng 2,000. Tip ko na sa iyo yung 500. Basta yan na ako doon kasi natutuwa sila sa akin kasi sa pag-ano ng pangontra, hindi ako balasubas, hindi ako mapansamantalang tao. Yan mga kapatid, ito sana intindihin ninyo. Napakamahal. Sa ospital mga kapatid, hindi sana naninira. Sa ospital, hindi nga kayo nagrereklamo na yung bill ninyo sa ospital nasa 300,000, 800,000, 500,000. Tapos yung pangontra ng isang manggagamot na halagang 1.5, pagsasalitaan ninyo ng hindi maganda, ay sana'y maunawaan ninyo mga kapatid. Ang pangontrang ito na aking ini-issue ay talagang lifetime na ito. Lahat ng pangontra na nagpagawa sa akin, walang nagreklamo na kaysyo ganto, kaysyo ganyan, hindi totoo, hindi hindi legit. Lahat walang nagreklamo mga kapatid. At saka pili ako sa taong nagpapagawa sa akin ng pangontra kasi alam niyo kung bakit.
Mayroon kasing mga tao, mga kapatid, na nagkaroon ng pangontra ay mapansamantala. Ginagamit sa hindi maganda, ginagamit sa kalukuhan, ginagamit sa ano, puro katarantaduhan. Kaya mapili ako sa mga taong nagpapagawa sa akin ng pangontra. Tulad ng ganito, mga kapatid. O 1.5, 600 sa Panday, lahat ng mga materialis na andyan na. 250 sa LBC. O 250 ulit pa LBC papunta sa inyo. Hindi yung masakit sa bulsa. Ang 400 na yan, yan yung ginagamit kong ang materialis. Tas yung sobra dyan, yan lang yung tubo ko. Yan. Kung may tip man ako, pasasalamatan ko. Yan. Bawat medalyon, mga kapatid, may kanya-kanyang presyo yan. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Di ako tulad ng ibang mga manggagamot o wala akong sinisiraan na napakataas magbenta ng pangontra. Nasa halagang 8K, 10K, yan. Ang pinakamababa lang na ano ko dito, mga kapatid, ang pinakamababa kung na pag nagpapagawa sa akin yung Infinito, mga kapatid. Kasi sa akin, nauunawaan ko naman yung mga taong nagpapanday, kasi hindi po biro ang paggawa ng o paghuhulma ng mga ng mga medalyon o mga pamproteksyon na yan. Yung mga ganito, mga kapatid, tulad ng ganitong pangontra, tulad ng ganito Infinito, matagal ko ng tangan ito, mga kapatid. Ang pagpagawa ko dito, kasi pinasadya ko tong pinagawa dati, 2.5 ang paggawa ko dito sa medalyon. Bawat medalyon kasi, mga kapatid, may laki yan. Iba-iba ang presyo na ng bawat medalyon na ipinapagawa o pinapapanday. At pag pinapagawa ko naman doon, mga kapatid, ay pinapasadya ko, pinapadala ko naman yung mga payment ninyo doon. Hindi ko po yan ginagastos, hindi ko po yan hindi ko po yan o kung ano mang mga ginagamit na panluloko. Hindi, inano ko po yan, mga kapatid. Pag padala nyo sa akin, ipapadala ko dun sa nagpapanday, bibili sila ng materyales at papandayin nila. Kasi lahat, mga kapatid, ang pagod pa nila, ang bayad sa mga sangkap nito, kung ano man yung mga sangkap nila, at saka yung parang oxygen na pangtunaw sa mga tanso, kung ano man. Bili yan, mga kapatid, hindi yan hingi. Yan ang katotohanan dyan. Yan, ito 2.5 ang pinaka yung pinaka paggawa. Yan. Papalagay natin dito yung ganito 900. 250. 250 yung 250 yung papunta dito. Tapos 250 ulit. Magkano na ulit yun? 1.4. Ay, yung sobra dito sa yung mga materialis pa, kung yung pagkukonsagra, kasi hindi naman kasi pare-parehas ang nagpapagawa. Okay sana pag isang 10 piraso ang nagpapagawa sa akin, mas maganda, isa-isa lang, mga kapatid. Wala po kasi akong puhunan na pangmaramihang order, kasi nga wala namang, minsan lang naman kasi may nagpapagawa ng mga ganitong pangontra. Ayan yung maipapaliwanag ko sa inyo. At saka hindi rin naman na malaki ang tubo ko dito sa mga ganito. O minsan may natutuwa, papadalhan ako ng 3K, 4K, dahil nagugustuhan nila yung ko na nagsasabi yung iba na mura lang yung pinapaliwanag ko naman sa kanila yung aking sa pagpapagawa ng pangontra. Pero yun lang ang sinabi kanina ng isang tao, yan, magpapagawa daw ng pangontra. Tapos nung sinabi ko yung presyo ng ganito, 1.5 lang, sinabihan ba namang mahal? Doon ako na dismaya sa kanya. Kung ganyan lang naman yung sinabi mo, wag ka nang magpagawa. Kasi yung sa akin lang naman, parang tulong ko na rin bilang pamproteksyon yun sa inyo. Yan. Okay. Naway sana'y maunawaan ninyo. Tulad ng ganito, mga kapatid, ay
Ang may-ari nito ay taga Hong Kong. Sa nanay ito ng taga Hong Kong na nagpagawa ng pangontra. Yan. Kukunin niya rin yan. Kasi iba-iba kasi ang presyo ng bawat pangontra. Yan. Hindi magkaiba ang mga pagpipresyo ng mga bawat antingero. Yan yung katotohanan dyan. Kaya dapat sana respeto lang. Kung magpapagamot kayo, wala naman pong problema basta wala akong wala akong ginagawa. Kasi minsan din marami din ako mga client sa pagre-reading, yan, sa pag-healing, sa ritual. Halos hindi na ako makalabas ng bahay. Lalabas lang ako, may bibilhin, may iuutos, o may pupunta ako sa aking pamilya. Wala akong time sa pakikipag mga kapatid, wala akong time sa pakikipag chismis dyan sa labas, ganto ganyan. Busy po ako. Yan, sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko na nagtatampo sa akin, na kahit minsan ay di ko na sila makakasama. Iba na po yung ko mga kapatid. Ang dami ko pong obligasyon, ang dami ko pong taong dapat tulungan, kaya dapat intindihin po ninyo ako. Sa susunod, pag wala po akong pag may oras po at may time at saktong yayayain ninyo ako, pagbibigyan ko naman kayo. Pero uunahin ko muna yung karir ko mga kapatid. Yan. Kasi mas uunahin ko, kasi pag hindi ako manggagamot, hindi ako magre-ritual, hindi ako magre-reading, hindi ako kikita. Kasi ang panggagamot lang talaga ang ko. At saka sa gamutan ko, hindi naman talaga ako naniningil ng libo-libo, 10,000, 15,000. Hindi po, conforme lang po sa sa donation ninyo. Yan. Pero pag sa pangontra po, ay dyan po tayo magpipresyo kung magkano, kung gaano kalaki ang pangontrang ipapagawa ninyo. Diyan po tayo papasok sa pagpipresyo. Kasi nga, bawat size ng pangontra ay meron pong presyo yan. Yan. Hindi tulad ng ibang mga manggagamot ay nagpipresyo ng 10,000, kesyo ganito, kesyo ganyan. Yun, nasa wala pong bawat nasa kanila naman yun. Hindi ko naman sila sinisiraan o kung ano man, presyohan nila yun sa pagpagawa ng pangontra. Sa akin, kung ano lang yung ko, kung ano lang yung pinapagawa ko sa kung ano yung singil nila sa akin, yun din ang inaano ko sa kanila. Mag-aano lang ako dyan para sa akin, sa mga materialis, sa pagkukonsagra, sa mga gamit dyan, kandila, insinso, kamangyan. Kasi nga, kinukonsagrahan pa to bago ibigay sa pasyente. So, sa may mag-order, hindi na pag-order, ipapadala agad. Hindi. Kailangan yan, idadaan sa tamang proseso yan, sa tamang pagbubuhay, pagkukonsagra at pagdadasal, para magkaroon ng bisa ang gamit sa spiritual. Ganon. At sana'y maunawaan niyo. Hindi naman mga kapatid yung ganito. Napakahirap ukitin, napakahirap ito mga kapatid, sa mga gumagawa nito. Pag nagkakamali sila ng hulma, inuulit nila. Hindi po basta-basta ang paggawa nito tapos sasabihin lang ninyong mahal. Hindi nga nagrereklamo yung iba dyan na sobrang mahal pa magbenta ng mga ganyan. Sa akin, magkano lang naman, pag may tip lang sa akin ng mga malalaki, tinatanggap ko kasi blessing din kasi yon. Kaya minsan natutuwa yung iba na ba't mura daw ang aking pangontra. Yan. Kasi mga kapatid, ang sa akin lang dito, hindi ako nagbipresyo, hindi ako nag-aangad ng malaking halaga o pera. Ang gusto ko ay makatulong ako. Yung kahit paano may kunting tubo na maibibili ko ang lahat ng lahat ng gusto at mga pangangailangan ko. And iniipon ko yan mga kapatid, hindi ko yan ginagastos, iniipon ko yan. Wala naman akong bisyo. Yan. Ang ginagawa ko lang, pag may iinom na lang ako sa bahay, at saka kung may okasyon, may magyaya sa akin, nag-aano ako, sumasabay ako sa kanila pag wala akong trabaho. Yan, wala akong bisyo. Kaya yung mga donation o mga yan, iniipon ko yan. At kung may gusto akong bilhin na mga bagay, ay
para may madudukot din ako. Yan yung mga counting tubo. Hindi ako overprice magningil ng mga ganyan pangontra. At sana sa nagsabi nito na mahal daw ang aking pangontra, sana maunawaan ninyo. Yan. Hindi basta-basta mga kapatid ang paggawa ng ganitong pangontra. Yan. Kasi yung sa akin, pinapagawa ko talaga. Yung mga pinapasadya ko talaga sa nagpapanday ng mga amulet na yan. Kaya ano ko rin mga kapatid, naintindihan ko rin sila. Kaya kuminsan ko may sobra, dinadagdagan ko bilang pasasalamat din sa kanila. Parang dinagdagan ko rin yung tip ko rin sa kanila. Ayan. Ganon ako mga kapatid sa spiritual. Hindi ako garapal pag namresyo ng mga amulet na yan. Kung ano yung gusto nilang ipapagawang amulet, papapiliin ko dito mga kapatid sa aking mga dyan, pinapapili ko yung mga yan. Kung ano yung gusto nilang ipapapanday, isisend ko yung formula niyan doon at saka papandayin nila. Ganun ako mga kapatid. Yan. Masaya na ako kung may tip man sa akin na 500, 300. May yung pinakamatas na tip ko dyan, 2,000 kapag galanti yung nagpapagawa ng pangontra. Masaya na ako doon mga kapatid. Kontento ako kung ano yung ibinigay sa akin ng mga nagtitiwala, yung mga pasyente ko, kung ano yung donasyon nila dyan, kung ano man yan, kung bigas man ang ibibigay nila, kung kamuting kahoy man, kung kamote, tinatanggap ko yan mga kapatid. Importante, bukal sa loob ng mga taong nagpapagamot sa akin. Hindi ako tulad ng ibang manggagamot na pag walang pera na ilalatag na ganyang kalaking halaga, hindi nila gagamutin. Yan. Hindi na obligasyon yung pilang panggagamot. Ginawa na nilang negosyo. Yan ang katotohanan dyan. Ginagawa na nilang negosyo ang panggagamot. Pag walang pera ang tao, di nila gagamutin. Yan. Sa akin, walang problema pag kayo pumunta dito at naniniwala kayo, gagamutin ko kayo basta wala akong trabaho, wala akong reading o wala akong schedule. Sinisingit ko yan. Kaya hindi po may nagtatanong iba, yan ang ibang mga tao na hindi daw ako nalabas ng bahay. Yan. Etong sasabihin ko. Kaya hindi ako nalabas ng bahay. Ang schedule ko sa ibang bansa, umaga dun sa kanila, gabi dito. Yan, magpapa-reading sila. Oh, siyempre ikaw na tao na gusto mo ring kumita kahit sa paano sa reading man lang. Siyempre magre-reading kayo online. Oh, pagkaaga naaantok ka na. Kasi nga gabi ang gising mo kasi nga may nagpapa-reading ng mga taga-ibang bansa. Kaya ganoon, papa-reading, nagpapa-healing, yan. Nagpapabasa ng gamit ang baraha. Yan. Ganon yung mga kapatid. Kaya minsan, siyempre ikaw, naaantok ka na pagka umaga kasi nga may mga client ka. 3 client, 4 na client. Minsan pag may 5 client pa nga sa isang araw yan na aking nagpapa-reading sa akin. Nasusunod-sunod. Halos wala ka ng tulog. Kinaumagahan ng tulog mo. Yan. Kaya lalabas man ako dyan, bibili, may pupuntahan, may kukunin, may ipapadalang may gamit sa amulet, pangontra sa mga pasyente ko. Yan lang. Wala na. Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Sa mga nagpapareading sa akin, hindi naman ako naniningil ng tulad ng ibang mga tarot card reader dyan na naniningil ng libo-libo. Yung sa akin mga kapatid, ang sinisingil ko lang dyan minimum 500 pesos lang. Alam niyo kung bakit? Ang sa akin lang naman, tulong ko rin na naman sa kanila yan. Hindi ako nanghahangad ng malaking pera o malaking kita sa ganyan, sa pagre-reading. 500 pesos. Ang 500 na yan mga kapatid, isang load lang yan sa cellphone. Magkano ang load sa cellphone ngayon? Lalo na pag taga ibang bansa ang iyong client. Mag-load ka ng
ah 350 na load sa ano, o dalawang client lang yon. Magkano lang naman ang kita ko dyan, o kung may tip yung client ko na 300, 400, pasasalamat ako dyan pag may mga nagpaparitual sa akin. Sa ritualan lang talaga mga kapatid, hindi po biro ang ritual, talagang naniningil ako sa ritual, kasi ang bawat ritual mga kapatid, buhay ng manggagamot ang nakataya dyan. Yan ang katotohanan sa ritual, buhay ng manggagamot, kasi labanan yan sa espiritual. Ritual doon ng mangkukulam, laban sa manggagamot, ritualan yan, kaya hindi basta-basta. Yan, kung ang mangkukulam nga naniningil ng 100,000 para mapatay ang taong gustong pinsalain, naniningil sila eh. Ako naman mga kapatid, pag sa ritual, ang ginagawa ko dyan mga kapatid, sila magpo-provide ng materialis. Kung gusto nilang magparitual sa akin, yan, magparitual, magpagawa ng kung ano-ano, basta sa mabuti lang mga kapatid. Sumbalik, yan, isa yan sa ginagawa ko. Pagpapabalik ng asawa na naghiwalay, tinatanong ko rin mga kapatid bago ako magpabalik ng mga ganyan, kung ano ang dahilan. Kasi nga merong iba na kinaano ko rin mga kapatid, tinatanong ko rin kung sino yung may mali sa dalawa. Yan yung mga pagbaklas ng mga taong nabiktima ng mga love spill na yan, binabaklas ko yan. Marami na rin ako natulungan ng mga taong ganyan. Yan, sa pagbabaklas, pagtanggal ng anumang uri ng sumpa, yan, sa pagsumbalik ng sakit, kung ano ang ginawa sa pasyente, kung sa iyong ay riritualan yun, ibabalik dun sa gumawa at nagpapagawa. Yan ako mga kapatid, yan ang ginagawa ko. Yan, sa sa pagritual, sa pagninegosyo para swertihin, may ritual diyan. May ritual din na may ritual din mga kapatid na ang iyong business ay lumago. Maraming ritual diyan. Yan. May ritual pang baklas ng sumpa. May ritual na isumbalik. Yan. Maraming ritual mga kapatid. Iba-iba po ang pamamaraan ng ritual na iyan. Yan ang mga isinasagawa. May mga ritual din naman mga kapatid. Ganito. Ang ritual ay sinasagawa ng isang manggagamot. Nasa Diyos pa rin yun ang pagpapasya kung yan ay tatalab o hindi. Ang Diyos pa rin ang magpapasya dyan. Kalimitan sa mga isinasagawa kong ritual, merong hindi tumatalab. Merong kalimitan talaga na ritual ko 3 araw, 4 na araw, 4 na beses kung isasagawa, tumatalab. Kasi nga, ang Panginoon pa rin ang magpapasya nun. Yan. Kung yan ay tatalab o hindi. Yan, mga kapatid. Pero kalimitan na isinasagawa ko mga ritual ay tumatalab talaga. Hindi ko lang mga kapatid, hindi ko na isinishare, hindi ko na pinupost minsan, hindi ko na minamayday, hindi ko pinapangalandakan. Kasi ayaw ko rin minsan na dumugin din ako ng tao sa pagre-ritual. Kasi hindi po basta-basta magre-ritual pagkatapos mo ng isang ritual, may susunod na namang ritual. Inaalagaan kasi ang pagre-ritual mga kapatid. Ang pagre-ritual ay hindi isang beses. Ang pagre-ritual ay may pagsasakripisyo hanggang sa tumalab. Yan. Hindi tayo Diyos na pag nag-ritual tayo, manalangin tayo ay ipagkakaloob. Hindi. Pagsasakripisyo pag isa kang ritualista na manggagamot. Yan ang katotohanan. Kaya doon ko naisip mga kapatid na sa ritual talaga ay kailangan mo maningil. Muntik na akong muntik na akong matalo diyan mga kapatid. Buti ay may isang alas pa ako na katago-tago na nabalikan ako, na nabasag ko ang depensa ng kalaban at natalo ko. Kaya hindi basta-basta sisingil ka ng 200. Paano pag namatay ka sa pagre-ritual mo bilang manggagamot? Ang 300 na yun, hindi mo mabibili ng ataol mo yun. Anong masasabi ko? Mangkukulang nga naniningil ng 30 mil, 50 mil para tayo pa kayang yung sa akin naman kasi pag naniningil hindi naman masyadong kamahalan din, yung sakto lang din na may tulong ka, matutulungan mo yung mga taong gustong lumapit sa iyo. Ganyan ako mga kapatid. Pero yung sa mga tao na nagpa-ritual sa akin na hindi tumalab yung
mga ipinaritual nila sa akin, ganito yan mga kapatid, wag po kayong magalit sa akin dahil ang Panginoon pa rin ang magpapasya kung yan ay tatalab o hindi. Yan. Marami din akong napatunayan na tumalab na mga ritual na nagpagawa sa akin. Yung iba nagpapasalamat pa, yung iba nagpapadala pa ng ganito bilang pasalamat. Minsan tinatanggihan ko na kasi nakakaya. Ang importante na isagawa ko ang ritual na pinagawa nila sa akin. Ritual lang po sa mabuti, wag sa masama. Hindi ako tumatanggap ng ritual na pinsalain ng tao, pinsalain yung kapwa, gawan ng masama yung kapwa. Hindi ako ganun na kapatid. Ganun ako. Yan, naway maintindihan ninyo sa mga tao na naku-curious sa akin. Yan. Na ang masasabi ko lang, intindihin lang ninyo mga kapatid dahil iba na tayo dati hanggang sa ngayon. Kasi mas nagpo-focus ako sa panggagamot, sa gamutan, sa aking karir, sa panggagamot. Wala na akong pakialam dyan sa mga kung ano mga ano dyan. Basta ako focus ako sa aking karir. Yan lang, ipinaalam ko lang sa inyo yung mga aking ano, para hindi na sila magsabi ng ganito, ganito, magreklamo. Ako sa mga kapatid, kung may problema kayo sa akin, direct kayo sa akin, sasagutin ko yan. Hindi, wag na ninyong sabihin sa iba na sa iba ko pa maririnig. Yan, okay lang sana kung maganda ang mood ko. Paano pag narinig ko yun at iba yung ano sa isip ko. Sa totoo lang mga kapatid, kahit anong bait ng isang tao, pag yan ay sa totoo mga kapatid, alam ng tao kung alam ng mga tao dun sa amin kung gaano talaga ako ka balasubas, sa totoo lang. Pero binago ko yun, yung mga ugali ko binago ko dahil lahat naman siguro ng tao sa tarantado talaga ako. Yan lang ang masasabi ko. Pero hindi naman siguro maging tarantado ang tao kung wala din namang siguro nangunguna. Ayan, yan ang masasabi ko. Pero sa ngayon ay hindi, labas na ako dun sa mga ganyan na away-away, maagulo, wala. Focus ako sa ano ko ngayon, sa karir ko. Kahit minsan ay may naninira sa akin, sisirain ako na keso ganito, hindi naman manggagamot yan, baka nagkukunyaring mga sila yun, bahala sila kung ano yung mga iniisip nila. Labas na ako dun, total isip nila yan, hindi natin hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan, kung may magpapagamot man sa akin dito, gagamutin ko. At least hindi ko pinangangalandakan yung sarili ko na may sakit yan, gagamutin kita, manggagamot ako. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko silang lumapit sa akin, gagamutin ko sila. Yan, ganun ako mga kapatid. Hindi ko pinangangalandakan ng kakayahan ko, sapagkat sa panggagamot ako nakilala. Kinilala ako ng mga tao sa panggagamot, minahal ako ng tao sa panggagamot. Nagbago ang paningin ng nagbago ang paningin ng mga tao sa akin nung nanggamot ako. Yan ang katotohanan dyan. Yan. Kaya wag naman sanang ganun na kapatid, na porket ganito, porket manggagamot ang tao ay iniinsulto. Mali yun mga kapatid. Wala akong karapatang insultuhin ang isang tao na manggagamot kasi ganito, kasi ganyan. Kung nanggagamot ako, wala namang kayong magagawa. Yan ang gusto kong ang panggagamot. Yan, kalimitan kasi sa tao mapanghusga mga kapatid. Yan ang yan ang katotohanan. Yan lang. Yan mga kapatid, yung sinabi ko, yan lang para maunawaan ng iba, kasi yung iba naku-curious. Yan sa makakapanood nito, sa mauunawaan ninyo mga kapatid kung bakit sa pangontra ay naniningil talaga ako. Yan. Iba-iba kasi ang presyo talaga ng bawat pangontra. Hindi naman kasi yan hinihingi. Yung mga pangontra na yan, binibili yan. Yung mga materialis niyan,
yung mga sangkap sa pagpapagawa niyan, yung pagod pa ng tao, babayaran mo yan, papameryendahin mo pa yan. Ganun ang katotohanan pag nagpagawa ka ng pangontra. Hindi sinasabing mahal. Magkano lang naman ang tubo ng mga manggagamot yan. Sa iba ka bumili, sa nagsabi nito, payuhan kita, sa iba ka bumili kung magkano ang pangontra. Yung iba nga ini-scam pa eh. Yan. Ako mga kapatid, pag nag-order sa akin ng pangontra, talagang nag-ano talaga kami. Nagbi-video call kami kung anong pangontra. Isinasalaysay ko kung ano yung visa nito, kung para saan to, kung ano ang visa o para saan ginagamit yung bawat pangontra. Ganun ako mga kapatid. At saka pag dumating ang pangontra, hindi ko yan ini-stack dito, hindi ko yan niluloko, hindi ko pinapadala ko yan. Alam yan ng branch ng pinapadalhan ko. Alam niya yan na pag tuwing may nagpapagawa sa akin ng pangontra, pinapadala dito at pinapadala ko rin sa kanila. Yan ang tapos sa mga nagpapagawa, dumadating yung pangontra sa kanila. Kasi unang-una, hindi ako nanloko ng tao, hindi ako nang scam. Yan, hindi ako gumamit ng magagandang salita, hindi ako nananakot na kesyo ganto, bumili ka ng pangontra, baka patayin ka kung ano mangyayari sa iyo. Hindi, ang tao ang kusang nagpapagawa sa akin ng pangontra. Bago magpapagawa ako, kinukonsagrahan ko lang diyan bago hindi ako ganun mga kapatid. Yan ang ko kanina na sobrang mahal daw. Ayan, isinalaysay ko na sa iyo, naway maintindihan mo at mabuksan ang isip mo. Alam yan ng mga ibang antingero, alam yan ng ibang manggagamot na naniningil din talaga sila sa pag ng pangontra. Sa kanila din naman yun, sa akin iba din naman. Iba-iba kasi ang ng mga manggagamot, iba-iba ang pamamaraan, iba-iba ang prinsipyo, iba-iba ang pinag-aralan. Yan, may iba naman naniningil, may iba namang hindi, may ibang kumpormi lang. Yan, ganun ako mga kapatid. Ayun lang mga kapatid, naway maunawaan ninyo at hanggang dito na lang at God bless us all.